Shoutout kay Katsakino Dukusin, Jervin Chris, Juan Solege, at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon na nakikita nating balita dito sa Barangay Ginebra ay mukhang malapit nang magpaalam dyan. Itong si Aljon Mariano. Technically o strictly speaking, nasa lineup pa rin ng Ginebra itong si Mariano. Siya ay isang unrestricted free agent with rights to salary ng Barangay Ginebra. Pero sa tingin ko mukhang magkakaroon ng tinatawag na pagbabago dyan sooner or later. Dahil ito si Mariano, veterano na pero matagal nang hindi naglalaro sa Ginebra. At sabi nga nung iba, kung magiging realistic ka, ay parang nasasayang na lamang yung slot dyan ng Barangay Ginebra. Dahil ito ay hindi naman nakapaglalaro. Pwedeng i-trade na si Mariano kapalit ng mas batang player na magagamit ng Ginebra. Sinabi sa panayam ni Coach Timko na ang weakness talaga ng Ginebra ngayon ay yung kanilang small forward position at totoo naman. Kasi ang ginagamit niya ng Ginebra itong si Scottie Thompson at si Jeremiah Gray. Ang problema lang itong si Jeremiah Gray injury prone, alam natin yan. At itong si Scottie Thompson hindi pa naka-fully recover dito sa kanyang mga iniinda rin na mga injury. Itong si Mariano sana pwedeng maging backup, kaya lang nga ito ay hindi na maganda ang nilalaro at kagagaling lamang din sa injury. So, mas mabuti pa siguro na ito i-trade na ng Barangay Ginebra. At yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng management. Kung sakasakali na i-trade nga nila itong si Aljon Mariano, makakakuha pa rin naman siguro sila ng first round o ng second round draft pick para sa player na nabanggit. Ngayon, kung isasama nila yung iba pa nilang players katulad ni Jason David, si Bon Pesumal, ay baka mas mataas yung value na makuha nila. Kaya sa tingin ko itong Barangay Ginebra, dapat napakawalan si Mariano at yung spot niya doon sa team na ibigay na lamang sa itang mas batang player na magagamit nila. Ang Meralco Bulls ngayon ay pinag-aaralang mabuti kung ano ang gagawin nila dito dahil nagka-injury si Chris Newsome. Nabanggit na natin na itong si Alain Maliksi at Raymond Almasan nagka-injury din dito sa Meralco, pero itong kay Newsome syempre yan ang seryoso talaga. Dahil natalo sila dyan sa TNT Tropang Giga, natambakan nga sila. Siyempre, nag-iba laro ng TNT ng Meralco nung nawala itong si Chris Newsome. Pero ayon naman dito sa medical experts, hindi ito magiging seryosong injury at makababalik din ang kanilang star player. Sa ngayon, ang focus ng Meralco, dahil dalawang bagay. Unang-una, masiguro na itong si Newsome at yung iba pa nilang injured players katulad ni Raymond Almasan at ni Alain Maliksi ay makabalik na ng maayos ang sitwasyon. Siyempre, ang mga tatlong nabanggit ay napakalaki ng parteng ginampanan dito sa kanilang kampyonato kontra sa San Miguel sa Philippine Cup. At ang isa pang kinakailangan mag-focus ng Meralco ngayon ay masiguro na hindi maulit yung subpar game nitong si Allen Durham kontra TNT. 8 points lamang ang na-score nitong si Durham buong game at yan ay very unusual para sa isang import na kagaya nito na multiple best import awardee na. Siguro nagkataon lang talaga na off night ito para kay Durham. Pero hindi kinakailangan ayan ay wag nang maulit dahil ang mga darating na games ng TNT sigurado na magiging mas mahigpit at magiging mas matindi yung kanilang mga laban. Kaya ngayon asahan natin na itong Meralco Bulls ay gagawa ng paraan para mapag-aralan mabuti yung sitwasyon. Itong kay Durham naman sa tingin ko one-time occurrence lang yan at ito ay magiging okay na ulit ang performance sa mga susunod na laro. Siyempre, kung bumagsak pa rin yung laro ni Durham, apay kinakailangan mag-isip-isip na ang Meralco. Si Durham mismo nagsabi hindi na siya bata. Pero sa panig nito si Newsome, si Almasan at si Maliksi, ang magagawa na lamang ng Meralco ay intayin talaga yung kanilang magiging recovery.